Good morning, magandang umaga sa inyong lahat and welcome po sa ating GTCC ECQ Online Church Service ngayong Sunday, May 10, 2020. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Ate Sally. Good morning ni Kuya Ed at magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay visiting viewers ng church service online na to, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome. We hope na maging blessing ang online church service na ito para sa inyong lahat na mga taga GTCC at saka yung mga nanonood. At by the way, ngayon ay Mother's Day, May 10, 2020, Mother's Day dyan sa Pilipinas. Dito tapos na ang Mother's Day. Ang Mother's Day namin dito ay March 22. So tapos na. Pero si Ate Sally, dalawang Mother's Day lagi ang kanyang sineselebrate. Pero para sa inyong lahat ng mga nanay na nanonood ng online church service na ito, Happy Mother's Day sa inyong lahat and pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagiging nanay. So, Happy Mother's Day, Ate Sally. Thank you, Kuya Ed, at Happy Mother's Day po sa ating lahat ng mga nanay. Just enjoy watching. At ngayong umaga, babasahin din sa atin ni Chloe ang John chapter 14 verses 1 to 11. At pagkatapos noon, magbibigay sa atin ng isang awit uli. Last Sunday, nagbigay na siya ng isang song, si Kevin, at aawit uli siya sa atin ngayong umaga. At pagkatapos noon ay ating sisimulan ang bagong series, na ang title ng series is The Knowing. Napanood mo yung Knowing? Hindi ako nanonood kasi pang matanda na kaya hindi ko pinanood yun. So yung ating series ay The Knowing at ngayong umaga ang ating tatalakayin ay Knowing God Through Jesus. Siguro nakita niyo naman yung digital notice natin, may mga question doon na sa Old Testament ganito si God, bakit sa New Testament ay hindi? So tatalakayin natin ngayong umaga. Pero bago ako magbigay ng announcement, hindi ko alam kung may announcement o ano, pero bago yun, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, we thank you for your goodness to us. Salamat po sa mga nanay na nanonood ng online church service na ito. Salamat sa pagiging nanay nila. Patuloy ka na magbigay sila sa kanila ng karunungan kung paano nila palalakihin ang kanilang mga anak, kung paano nila alagaan, at lalo-lalo na paano nila aakayin sa tunay na pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Dinadalangin ko sila na ikaw magbigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw, sa mga gawain na paglilingkod para sa kanilang mga anak. At ganoon din, Panginoon, nawa ay ang respeto sa kanila bilang mga magulang, ang pagmamahal sa kanila bilang mga magulang ay madama rin nila at matanggap nila, Panginoon. Kaya sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang mga nanay na nanonood at maging ang mga hindi nanonood. Lord, bless all mothers all over the world. Ikaw po ang siyang kumalingas sa kanila. Magbigay ng kalakasan, kalusugan, at karunungan sa bawat araw, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, sa aming church service, pagpalain mong bawat tahanan, ang bawat isa na nanonood ng church service na ito, nawa ay manahan ka sa gitna ng kanilang mga tahanan at sa gitna ng kanilang mga puso. Ikaw, Panginoon, ang humipo sa kanila, nagbigay, Panginoon, ng pagpapala na kailangan nila, O Diyos. So Lord, bless us all this morning at pagpalain po ninyo ang online church service na ito. In Jesus' name, Amen. At ngayong umaga, para sa ating scripture reading, narito po si Chloe. Ngayon naman po, buksan po natin ang ating mga Biblia sa John chapter 14 verses 1 to 11. John chapter 14 verses 1 to 11. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumasampalataya kayo sa Diyos, sumasampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus,
Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. 11. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ito po ang salita ng Diyos. You were the Word at the beginning, the one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, and for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the
name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Okay, tayo po ay magsisimula sa isang mini-series, no, na ang title ay The Knowing. The Knowing. At ngayong umaga, ang ating titingnan ay Knowing God Through Jesus. Knowing God Through Jesus. Yan ang ating tatalakayin ngayong umaga. Pero bago tayo pumasok sa ating pagtalakay, tayo muna ay sa mandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, muli, marami pong salamat. For you are a good God. You are like Jesus Christ because you and the Son are one. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, kami ay lubos na nagagalak sapagkat ang pag-ibig mo sa amin ay nag-uumapaw, higit pa sa amin maipapaliwanag. At nais namin na maranasan niyan, ang pag-ibig niyan, hindi lamang sa panonood namin ng video na ito, kundi maging sa gitna ng aming mga tahanan sa bawat araw. Lord, puspusin mo ang aming mga tahanan ng iyong presensya at ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, alam niyo na, mayroong mga Kristyano na dating mga Kristyano, pero ngayon sila ay hindi na Kristyano sapagkat sila ay tumalikod na sa pagiging Kristyano, bunga ng isang dahilan na hindi lamang sila ang nakakapuna, kundi maging ang mga hindi naniniwala sa Diyos. At ang aking tinutukoy ay ang larawan ni God sa Old Testament. Ibig sabihin, dahil sa nabasa nila na si God ay ganon sa Old Testament, nawalan sila ng gana kay God. At ang isang halimbawa niyan ay ang mag-asawang Gungor, no? Sina Michael at Lisa Gungor. Ang dalawang ito ay parehong galing sa Kristiyanong pamilya. Si Michael ay anak ng isang pastor at manunulat din, no? Si Lisa ay galing din sa isang Kristiyanong pamilya na Pentecostal. At itong dalawang to ay nagkita sila sa Oral Roberts University. At itong university ay isang Kristiyanong university. At sila ay naging magkasintahan at pagkatapos ay naging mag-asawa. Sila ay naging professional songwriters at Christian artists, no? Naging recording artist sila sa ilalim ng Integrity Media or Integrity Music. Pero later on ay humiwalay sila doon. So maganda ang kanilang ang takbo ng kanilang relationship kay God noong mga panahon na yon. Sila is song leader sa kanilang church at pagkatapos ay noong 2007 nga ay nagsimula sila ng isang iglesia, no? Nag-pioneer sila ng isang iglesia na ang tawag ay Bloom Church. Pero itong 2018 no, biglang nagkaroon ng pagbabago. Tila baga nawalan ng gana sa pananampalataya si Michael at pagkatapos ay si Lisa. At ang isa sa mga dahilan ng kanilang panlalamig kay God ay hindi nila matanggap yung larawan ni God sa Old Testament na malupit. At mayroon pa mga ibang factor, syempre, doon sa kanilang struggle na yun. May iba pang factors, pero isa yon sa mga naging dahilan kung bakit sila lubusang tumalikod sa pagiging Kristiyano dahil sa hindi nila matanggap yung larawan ni God sa Old Testament. Isang nakalulungkot na pangyayari ang bagay na yon. Pero, hindi lamang sila ang mayroong ganyang karanasan. Maraming Kristiyano na
nakakaranas ng ganyan. They struggle with what they read from the Old Testament tungkol kay God at hindi nila matanggap yon. At lalo na sa panahon ngayon, lalo na marami sa mga umuusbong na millennials ang may concern na sa morality kahit hindi sila Kristiyano. No? Makikita nyo sa panahon natin, damadami ang merong pagmamalasakit sa hayop. Hindi katulad nung ako'y bata pa, halos walang pagmamalasakit sa hayop ang mga Pilipino. Pero ngayon ay meron ng mga nagsusulong ng animal rights kasi ayaw nilang masasaktan ang sino man o anumang may buhay. At pagkatapos mababasa nila sa Old Testament na si God ay ganito, no? Hindi nila matanggap 'yon. At kaya nga para sa kanila, para sa mga Kristiyanong 'yon o para sa mga taong 'yon, ang larawan ni God sa Old Testament ay hadlang para sila ay lumapit sa Diyos at maging Kristiyano. Sa iba naman, nakikita ko na katulad ng nabanggit ko nung nakaraang linggo, tanggap nila na ganun si God at nagiging batayan pa nga nila yon para bigyang katuwiran na sila ay gumawa ng konklusyon na si God ay nagpapadala ng judgment. Ibig sabihin, pag mayroong malawakang kalamidad, ang conclusion nila ay judgment ni God yan. Kasi nga, ganun ang kanilang pagkakilala o pagkaunawa kay God sa nababasa nila sa Biblia. Pero paano nga ba kasi inilarawan si God sa Old Testament? Anong klaseng larawan ba ng Diyos mayroon ang Old Testament? Siguro tingnan natin ang ilang mga bagay. Bibigay ko lang yung biblical reference kayo na ang maghanap sa inyong mga Biblia pag meron kayong panahon. So sa Old Testament, inilarawan si God bilang isang nag-uutos pumatay ng mga inosenteng bata. Yan ay makikita niyo sa 1 Samuel 15:3. Inilarawan din siya bilang isang tuso o masama sa mga taong masama. Yan ay mababasa niyo sa Psalm 18:25-26. Inilarawan din siya bilang Diyos na pwede kang dumalangin ng paghihiganti. Ito yan, makikita nyo sa Psalm 69:24 at Psalm 79:6. Inilarawan din si God bilang isang Diyos na napopoot sa kanyang mga kalaban. Makikita niya sa Nahum chapter 1:2. Inilarawan din si God bilang isang salbahing Diyos na mababasa niyo sa 2 Samuel 24:1-17. Salbahe sapagkat inudyokan niya si David na gumawa ng census at pagkatapos ng ginawa ni David yon ay pinarasahan niya ang Israel. So, siyempre, ano pa matatawag natin doon kundi salbahe? Parang halimbawa si Presidente Duterte, inutusan ng isang bata o isang kabataan na magbenta ng droga. Pagkatapos ng ginawa ng kabataan yon, sinabi niya na dahil sa ginawa mo, kailangan kang parusahan, kailangan kang makakulong. So, ang tawag doon, di ba, salbahe yun. So, ganun ang nangyayari doon sa 2 Samuel 24. Verses 1-17. At pang-anim, nilarawan siya bilang isang Diyos na mabilis magbigay ng parusa. At yan ay mababasa doon sa awit 2:12, Psalm 2:12. At dahil yan ang nakasulat sa Biblia, yan ang pagkaunawa ng ilang tao tungkol kay God. Yung iba naman, ini-ignore na lang yon. Pero sa panahon ngayon, ang mga millennials ay nag-iisip. Kaya question sa kanila yan. At meron ding mga tao na nagtatanong ng ganito, bakit ang Diyos sa Old Testament ay tila ba kakaiba sa Diyos ng New Testament? O ang Diyos ba ng Old Testament at ang Diyos ng New Testament ay iisa lang? Bakit parang mabait si God sa Old Testament o sa New Testament, pero parang malupit sa Old Testament? Nagbago ba si God ng Old Testament pagdating sa New Testament? So, yung ganyan na tanong ay hindi maiiwasan dahil totoong parang iba ang ugali ni God sa Old Testament kaysa sa ugali niya sa New Testament. Kaya rin naman, mayroong mga tao na tahasang nagsasabi
na si God ay isang moral monster o sukdulan ang pagiging kriminal. Dahil nga sa ilang paglalarawan sa kanya sa Old Testament. Halimbawa, si Richard Dawkins, yung author ng God Delusion, ay nagsabi ng ganito: "The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction, jealous and proud of it. A petty, unjust, unforgiving control freak. A vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser. A misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully." Yan ang sabi ni Richard Dawkins. Medyo malalalim yung mga salita ngayon. Pero tingnan natin ng konti, na bigyan natin ng kahulugan sa Tagalog. Yung misogynist, ang ibig sabihin ay namumuhi sa mga kababaihan. Infanticidal, pumapatay ng mga sanggol. Genocidal, pumapatay ng mga tao dahil sa kanilang lahi. Filicidal, pumapatay ng pamilya. Pestilential, namiminsala sa mga pananim at mga alagang hayop. Megalomaniacal, isang taong may pagkahumaling sa kanyang sariling kapangyarihan. Sadomasochistic, nakakahanap ng kasiyahan mula sa pang-aabusong pisikal o emosyonal. Capriciously malevolent, padalos-dalos at di makatuwiran sa paggawa ng masama. Sa madaling sabi, si God daw, ayon kay Richard Dawkins, ay isang moral monster o sukdulan ng pagiging kriminal. Pero hindi natin tatanggapin na ganun si God. Hindi tayo naniniwala na si God ay isang moral monster o sukdulan ang pagiging kriminal. Hindi kriminal si God, alam natin yun. Dahil alam natin na hindi siya ganun. Pero paano natin natiyak at paano natin nasabi na hindi ganun si God, samantalang ganun nga ang paglalarawan sa kanya sa Old Testament. Ano ba ang tunay na larawan ni God? Yun ang question. Ano ba ang tunay na larawan ni God? Ang Diyos ba ay isang malupit at magagaliting Diyos o siya ay isang mabait na Diyos? Siya ba ay isang salbahang Diyos katulad ng paglalarawan sa Old Testament o siya ay isang mabuti at mapagmahal na Diyos katulad ng mababasa natin sa New Testament? Siyempre, alam natin yun at naniniwala tayo na siya ay isang mabait at mapagmahal na Diyos. Sa katunayan, ang sabi sa 1 John 4:16, unang 4:16, 1 John 4:16, nalalaman natin tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay sukdulang pag-ibig, hindi siya sukdulang kriminal. At ito ang larawan ni God na inihayag sa atin ni Jesus. Sa madaling sabi, ang tunay na larawan ni God ay walang iba kundi yung inihayag sa atin ni Jesus Christ mismo. Kung nabasa nyo na ang New Testament o ang Bagong Tipan, alam niyo, nakita nyo na yan, nabasa nyo na yan, na si Jesus ay napakabait, mahinahon, mapagmahal, ipinagtatanggol ang mga bata, nagmamahal sa kaaway, nagpapatawad, matulungin, ganap na mabuti at walang pangit na maipipintas sa kanyang ugali. Yan si Jesus. At si Jesus ang eksaktong kapahayagan o eksaktong larawan ni God. Walang iba. Tingnan niyo sinasabi sa mga scripture verses na ito. Sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, kilala niyo rin o kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakilala at nakita niyo na siya. Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang anong magagawa ang anak mula sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, sapagkat kung anuman ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Sa John 12:45 ang sabi, at ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin.
Sa Colossians 1:15, ang sabi, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Doon sa Colossians 2:9, sapagkat sa Kanya ay naninirahan ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. At doon sa Hebrews 1:3, ang sabi, ang anak ang maningning na sinag ng kalawalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Ang tunay na larawan ni God ng Old Testament ay hindi larawan ng kung papaano ito ipininta ng mga tao sa Old Testament. Sa halip, ang eksaktong larawan ni God ng Old Testament ay ang makikita natin kay Jesus. Kung ano ang nakikita nating karakter, saloobin, pag-uugali, damdamin, buong diwa, pag-iisip at gawa ni Jesus, yun din ang karakter, saloobin, pag-uugali, damdamin, buong diwa, pag-iisip at gawa ni God. Pero ang problema nga, hindi ito ang madalas na makikita natin kay God na paglalarawan sa Kanya sa Old Testament. Anyari? Bakit ganun? Kung siya ay katulad ni Jesus, bakit hindi ganito ang paglalarawan sa Kanya sa Old Testament? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Yan ay dahil ang mga tao sa Old Testament ay mayroong malabong pagkakilala, pagkaunawa, pagkaintindi kay God noong mga panahon na yun. Malabo sa dahil hindi lubusang malinaw, hindi eksakto, hindi perpekto ang kanilang pagkakilala kay God noong mga panahon na yun. Pag sinabing malabo, meron kayong naaaninag na tama, pero hindi kumpleto o kaya ay meron kayong maling anyo na nakikita doon sa isang bagay na tinitingnan ninyo. Yun ang ibig sabihin ng malabo, na kapag meron kayong bagay na isang tinitingnan at malabo, no? Merong tama kayong description pero meron ding mali. At yun ang dahilan kung bakit malabo ang kanilang pagkakilala at pag-unawa kay God, sapagkat ganun nga, merong tama, merong mali. Kasi halimbawa, kung malabo ang video ngayon, maaaring alam nyo na ako ang nagsasalita, pero kapag malabo talaga, yung hawak ko na mug, na coffee mug, ay maaaring ang tingin nyo ay tinapay, o kaya anumang bagay na hawak ko. So yun ang ibig sabihin ng malabo. Alam nyo na ako nagsasalita, pero merong tama, merong mali sa pag nagbigay kayo ng description. Kasi nga malabo. Iyan ang dahilan kung bakit sa Old Testament ay meron description ang mga sumulat, ang mga manunulat, na tama naman, tama ang kanilang description kay God, katulad ni Jesus, pero meron ding mali. Meron silang tamang pagkaintindi, meron ding maling pagkaintindi. Halimbawa, tingnan niyo yung mga talatang ito. Sa Psalm 145 verse 8 ang sabi, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin, at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Tama yun. Ganun si God. Ganun si Jesus. Mapagpala, puno ng awa. Tama yung pagtingin na yun, pero meron din silang maling pagkaintindi o pagkaunawa. Halimbawa, ito. Mapalad silang kukuha ng inyong mga sanggol. Yung mga bumihag sa kanila, Tinutukoy dito yung mga bumihag. Ang sabi, mapalad silang kukuha ng inyong mga sanggol at iyahampas sa mga bato. Tama ba yun? Tama ba yung ganong pagkatingin nila na sasabihin nila mapalad daw? Ang Diyos ay nagpapala, pero yung klase ng pagpapalang ito mali, di ba? Hindi mapalad ang sino mang kukuha ng sanggol ng kanyang kaaway at iyahampas sa bato. Alam natin yun.
So, mali yung pagkaintindi nila sa ganung bagay. Halimbawa, yun ay makikita nyo sa 137 verse 9 ng awit, yung kukuha ng sanggol at ihahampas sa bato. Doon sa Psalm 45 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat sa lahat niyang ginawa. Tama yun, no? Pero may mali ding pagkaunawa. Sa Psalm 18 verse 26, ang sabi, sa dalisay ay ipinakita mo ang iyong sarili bilang dalisay at sa liko ay ipinakita mo ang iyong sarili bilang masama. At madalas makikita ninyo ang ganyang inconsistency sa paglalarawan kay God sa Old Testament. Dahil nga malabo ang kanilang pagkaunawa at ang kanilang pagkaintindi kung anong klase ang Diyos na kanilang sinasamba, sapagkat hindi naman kumpleto ang revelation sa kanila noon. Pero bakit malabo? Bakit ganito ang kanilang pagkaintindi at paglalarawan kay God? Ano ang naka-impluwensya sa kanila sa ganitong paglalarawan kay God? Yan ay dahil sa kalagayan o kondisyon ng kultura nila noong panahon na yon. Noong panahon na isinulat ang Old Testament, iba ang kultura nila sa kultura ng New Testament, no? Lalo na sa kultura natin, iba ang kultura nila. At naka-impluwensya yon sa kanilang pag-describe, sa paglalarawan nila kay God. Dapat nating maunawaan na bago pa tawagin ng Diyos si Abraham, no? Actually, bago pa naging tao si Abraham, meron ng umiiral na relihiyon doon sa tinatawag na Ancient Near East, na ngayon ay Middle East, no? Yung Middle East ngayon, yan yung unang sibilisasyon ng Ancient Near East na tinatawag. At doon sa lugar na yan, meron ng umiiral, gumaganang relihiyon. At hindi yan katulad ng relihiyon ng Judaismo at hindi rin katulad ng relihiyon ng Kristyanismo. Ang relihiyon ngayon ay paganong relihiyon. Na ibig sabihin, ang mga tao noon ay naniniwala na kapag mayroong masamang pangyayari, halimbawa, lumindol, no? Halimbawa, mayroong lindol o tsunami, ang alam nilang nangyayari ay galit sa kanila ang Diyos nila. Yan ang kanilang kultura noon, yan ang kanilang kalagayan ng kondisyon ng kanilang kultura noon. Na kapag mayroong pangit na nangyayari, anumang masamang nangyayari, agad-agad ang iniisip nila ay ang Diyos nila, ang Diyos ng lugar na yon ay galit. At sa ganyang kondisyon, yan ang background ng mga tao na sumulat ng Old Testament. Na iniisip kasi natin, kapag sumulat ng Old Testament, mga tagasunod ni God, at meron na silang full revelation. Hindi ganun yun. No? Wala silang full revelation of God. Kaya nga pagdating pa lang sa New Testament, kay Kristo, doon pa lamang nagkaroon ng full revelation ni God. Pero nung panahon na yon, hindi ganun. Karaniwan na yon. At maging sa atin sa Pilipinas, hindi ba? Kung napupunan ninyo, at kung alam ninyo, na yung ating mga ninunong pagano, ganun din ang kanilang pagkaintindi, na kapag mayroong pangit na nangyayari, mayroong pagkagalit ang anito, kaya nag-aalay sila ng mga hayop. So, karaniwan na yan sa mga tao noong sinaunang panahon. Kahit na ang Diyos ay nangungusap na sa Israel, may mga propeta na sila, hindi na wala sa kanilang isipan ang ganong konsepto ng isang tinatawag na Diyos. So, ang pagkaalam nila sa Diyos ay ganon. Isipin nyo, kung sa panahon natin ngayon ay nandiyan na nga, fully revealed na si God through Jesus Christ. Meron pa rin tayong maling pagkaunawa, pagkakilala kay God, di ba? Higit pa noong mga panahon na yun, ilang libong taon na nakaraan. So, para sa mga tao sa lumang tipan, ang larawan ng tunay na Diyos ay malabo pa. Ibig sabihin, sa Old Testament, hindi pa kumpleto ang larawan ng tunay na Diyos. Kaya ang banal na kasulatan ay hindi masasabi na revelation ni God o kapahayagan kung sino at kung ano ang Diyos. Hindi natin masasabing ganoon kasi nga ang mga sumulat ng Old Testament, lalo-lalo na, ay merong impluensya ng kanilang kinagis ng kultura at yung kalagayan ng kanilang panahon. No? Kaya hindi masasabi na ang
banal na kasulatan ay kapahayagan ng Diyos mismo o kung sino ang Diyos. Dahil ang tunay na kapahayagan at larawan ng Diyos ay nahayag lamang o nakompleto lamang nung dumating si Jesus. Kaya naman meron ding mga pagkakataon ng panahon na yun, ang mga tao sa Old Testament ay parang weird, no? Gumagawa sila ng mga weirdo na mga bagay, yung kakatuwa. Na minsan ay naiisip natin, ganito ba si God? Tama ba yung ginawa nila? No? Halimbawa, si Jephthah. Si Jephthah ay isang hukom nung panahon ng mga judges o ng mga hukom. Sa chapter 11, mababasa niyo yung kwento niya. Pero ang sabi, yung ganito, mula sa verse 29, ang sabi, ang Espiritu ni Yahweh ay dumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah. Gilead at sakat nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. So, yun ang kanyang sumpa. Bakit napakadaling gawin yun at sabihin yun para kay Jephthah? Tayo hindi natin magagawa ngayon yun, di ba? Pero bakit napakadaling bigkasin at sambitin at gumawa si Jephthah ng ganong pangako sa Diyos? Dahil yun ang paniniwala at kultura nila ng panahon ngayon, na kapag ikaw ay nag-alay ng anuman sa Diyos, ikaw ay bibigyan niya ng tagumpay kung ikaw ay makikipaglaban sa labanan. At karaniwan ng ginagawa yan ng mga tao noong panahon na yon. Hindi nakakaiba yung ginawa ni Jephthah. No? Hindi unique yun. Madalas ng ginagawa o karaniwan ng ginagawa ng mga tao ang bagay na yon. Kaya hindi siya nag-alinlangan sa kanyang pagsumpa at sa pagtupad ng kanyang sinumpaan na pangako kay Yahweh ng panahon na yon. Pero ang tanong, gusto ba ni God na gawin ni Jephthah ang bagay na yon? Of course, hindi. Hindi yun ang gusto ni God. Pero dahil ganun nga sila noon, no? Ginawa ni Jephthah yun ayon sa kanyang sariling kapasyahan at ayon din sa dikta ng kultura at kalagayan ng kanilang panahon noong mga panahon na yon. Ganun ang pagkakilala nila sa Diyos kasi. Sa tinatawag na Diyos, no? Ganun ang kanilang pagkakilala. Kaya, ginawa ni Jephthah ang bagay na yun. Pero hindi nangangahulugan na ganun si God. Yun lamang ang kulturang kinagisnan nila. Yun ang kanilang kasanayan. Kaya ginawa ni Jephthah. Pero hindi ganun si God. At dahil din sa ganyang background, kapag sumulat ang isang manunulat ng Old Testament, halimbawa, sinasalay. Kasi ang mga sumulat ay hindi naman sumulat ng real time. No? May mga panahon na lumipas na bago isinulat yung mga kwento. So, halimbawa, kapag ang isang Old Testament writer ay susulat siya, i-describe niya yung nangyari, halimbawa, yung pakikipaglaban ng Israelita sa isang bansa, no? At nalipol nila yon, isusulat niya yon bilang inutos ni God na nilipol yon. Pinagpapatay nila yung mga halaman, yung mga hayop, mga tao, mga bata, isusulat niya yon bilang si Yahweh o yung Diyos nila ang nag-utos noon. Kasi ganun ang kanilang paniniwala, ganun ang kanilang kultura, ganun ang kalakaran ng kanilang panahon. Yun ang dahilan kung bakit malabo ang kanilang paglalarawan kay God dahil yung impluwensya ng kanilang kapaligiran. So ulitin ko, kahit na hindi si God ang nag-utos na patayin yung mga tao, isinusulat nila yon bilang si God ang nag-utos sapagkat yun ang kanilang pagkaintindi. Nalipol namin ito, nalipol ng Israel ito. Bakit nalipol? Kasi pinagawa ni God at si God ang tumulong sa amin. Yun ang kanilang pagsalaysay. Kaya makikita nyo sa Old Testament, ganun ang mga mababasa nyo na parang si God ang nag-utos ng mga pagpatay na yun. Pero kung titingnan nyo si God sa larawan ni Jesus, hindi ganun. Kaya mayroong malaking pagkakaiba kung ang pagbabatayan ay ang Old Testament at ang larawan ni Jesus sa larawan ng Diyos, no? Kung yung larawan ng Diyos, titingnan natin pareho yun, malaki ang pagkakaiba. Pero ang tunay na larawan ng Diyos ay si Jesus Christ at ito, yung paglalarawan dito sa Old Testament, ay bunga lamang kung paano naunawaan ng mga tao yung Diyos na tinatawag noong panahon na yon. So kahit hindi si God ang nag-utos, isusulat nila yon na si God ang nag-utos. Bakit?
Dahil ang paniniwala ng mga tao noon, kapag merong tagumpay sa labanan, o kaya ay isang malaking kalamidad, o kaya ay isang napakasamang karanasan, walang ibang gumawa o dahilan noon, kundi ang tinatawag na mga Diyos. Kaya ang mga Israelita noon, ganun din ang akala nila kay God. So, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa dito. No? Doon sa 2 Samuel 24, ganito ang sabi. Muling nagalit ang Panginoon sa mga Israelita. Kaya't ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isensus mo ang mga mamamayan ng Israel at Huda. So, inutusan ng Diyos, ayon dito sa 2 Samuel 24:1, inutusan ng Diyos na isensus ang mga mamamayan ng Israel at Huda. Ngayon, pagdating sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1, ang sabi, inatake ni Satanas ang Israel. Kaya inedyukan niya si David na ipasensus ang mga Israelita. So, isang pangyayari, pero may dalawang pagkakaiba. May pagkakaiba. No? Bakit mahalaga yung census? Yung pagsisensus kasi, pag binilang mo yung tao mo, ang tendency nun, nakadepende ka doon sa dami ng tao mo, doon sa kapangyarihan ng iyong army, ng iyong armed forces, no? Paano sa Tagalog ng armed forces? So, yung dami ng tao mo, yung dami ng sundalo mo, dami ng tao mo, yun ang kakayahan mo para makipaglaban sa ibang bayan. Doon ka nakadepende. Kaya iyan ay parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya doon sa kwento na yun, mababasa nyo, nagalit ang Diyos kay David. Pero ang punto ron, inutos yun sa 2 Samuel, ang nag-utos daw niyan ay si God. Di ba? Pero sa 1 Chronicles, ang nag-utos ay si Satanas. So yung pangyayari na yan ay pag nagbabasa talaga, natatanong yan bakit ganito? Ang dapat natin maunawaan dito, yung 2 Samuel ay isinulat around 630 to 540 BC. Ibig sabihin, 600 taon bago ispanganak si Kristo, isinulat yung 2 Samuel, yung kwento na yon. So tandaan nyo, 630 years bago dumating si Kristo, isinulat. Ang 1 Chronicles ay isinulat naman 300 years, around 300 years bago dumating si Kristo. So madaling sabi, may pagitan yung dalawang pagkakasulat na yan na 300 years. Sa loob ng 300 years, umusad yung kaalaman ng mga Israelita. Lalo-lalo na nung panahon na isulat ang 1 Chronicles, no, nasa ilalim na sila halos ng Grecian Empire, ng mga Greeks. At dyan, actually, buhay na si Plato dyan. Nag-iisip na si Plato, may philosophy na, no, na pinag-aaralan na, pinag-uusapan na kung ano yung mabuti, kung ano yung masama, no. So, maaaring naka-impluensya yun, yung kultura na yon sa First Chronicles. Kaya naisip ng sumulat ng First Chronicles, hindi pwede, kung ang Diyos ay mabuti, hindi niya pwedeng gawin ito. Ang gumawa nito ay si Satanas. Kaya pagdating sa First Chronicles, no, ang isinulat ng manunulat ay hindi na ang Diyos, kundi si Satanas na. Samantalang sa 2 Samuel, 300 years ago, ang pagkaalam ng mga tao noon, kapag mayroong masamang nangyayari, kapag mayroong kalamidad, laging ang Diyos ang gumagawa noon. Kaya yun ang sinulat ng manunulat ng 2 Samuel. Pero pagdating sa First Chronicles, naisip niya, hindi ganun si God. Hindi po pwedeng maging Diyos yun. Si Satanas ang may gawa nito. Kaya ang inilagay niya ay si Satanas. Kasi umusad na yung kanilang pagkaalam o pagkakilala kay God. Pero hindi pa rin kompleto, siyempre. Dahil nga, sabi nga, pagdating pa ni Jesus Christ, na kompleto yung kanilang pagkakilala o yung kapahayagan, naging malinaw yung kapahayagan tungkol sa Diyos o yung larawan ng Diyos dahil inahayag ni Jesus Christ. So pagdating ni Jesus Christ, yung definitive revelation ni God ay ayun na. Si Jesus Christ ang tunay na larawan ni God. Kahit na inspired ang Old Testament, sabihin natin inspired, hindi nawala ang human factor doon. Tatalakayin natin yan, no?
pagdating natin yung Know Your Bible, dito sa series ng The Knowing. Kahit na inspired ang scripture, hindi nawala yung human factor doon sa mga sumulat. Ang isa sa mga human factors ay yung kanilang kultura, yung lagay ng kanilang panahon noong sila ay sumulat noong panahon na yun. Sisilipin natin yan pagdating natin doon sa Knowing Your Bible. So, anong larawan ni God? Tama ba yung paglalarawan sa Old Testament? Siya ba ay mapanghusga? Siya ba ay magagalitin? O siya ay katulad ni Jesus? Siya ba ay katulad ni Jesus? Mapanghusga ba si Jesus? Magagalitin ba si Jesus? Galit ba si Jesus sa mga sinners? Alam natin hindi. Kaya si God ay hindi rin. Anumang Bible verse, anumang paglalarawan kay God sa Biblia na hindi tulad, hindi kamukha ni Jesus. Tandaan nyo anumang paglalarawan kay God na hindi kamukha ni Jesus, mayroong ibang paraan ng pag-intindi doon. Kasi hindi pwedeng maging salungat si Jesus at saka si God ng Old Testament. Sapagkat iisa lamang sila. Ang larawan ni God, ang tunay na larawan ni God ay yung larawan ni Jesus sa New Testament. So, yun ang totoo. Si God ay katulad, kamukha ni Jesus. Kaya makakaasa tayo na yung mga nakikita natin sa Old Testament, yung Diyos doon ay Diyos talaga natin. Kaya nga lamang, ang mga sumulat, mayroong mga naka-influensya sa kanila kung paano nila isinulat ang paglalarawan nila tungkol kay God. So, yun, nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? Titingnan natin ang tungkol sa Biblia sa series na ito. Hindi ko alam kung sa susunod o sa susunod na linggo o sa isa pa. Pero titingnan natin, kasi ang question dito, paano inspiration? Kung ang Biblia ay inspired, so ibig sabihin, may mali ba sa mga isinulat ng mga taga-Old Testament? So titingnan natin yan sa pagtalakay natin. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, we know that you are a good God, a beautiful God, dahil si Jesus ay ganoon. Salamat po ng marami sapagkat lahat dyan si Jesus para makilala namin ang tunay na Diyos. And we are so thankful for Jesus sa pagpapakita niya sa amin, pagpapakilala niya sa amin about you. Kaya naman, nawa ay ma-inlove pa kami sa iyo. Sapagkat si Jesus ay in love talaga, Panginoon. Lord God, bless us this whole day and the rest of the day, Lord, ikaw ang malawalhati sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.